Sa loob pa lang ng sasakyan ng NBI, lubos na ang pagsisisi ng 25 taong gulang na public school teacher matapos siyang maaresto sa Zambales ng mga tauhan ng NBI Pangasinan. Gamit ang isang poster account, nag-post siya sa Twitter noong May 5 ng kanyang alok na 50 million pesos sa sino mang makakapatay kay Pangulong Duterte. Yung 50 million na ibibigay mo, nasaan na? Wala akong 50 million. Pagdating sa NBI, todo hingi ng dispensa ang guro na lumuhod pa sa pagmamakaawa para sa pagkapatawad ng presidente. Kung mapapansin niyo po, I will give a reward. 50 million reward. Yan din po yung sinabi ni Duterte nung 50 million reward sa may virus. Vaccine virus. Kaya pinalitan ko lang po yun. Ginawa ko po yun para magpapansin lang. Pero nagsisisip na po ako. Sobrang mali po. Sobrang mali po yung ginawa ko. Conviction niya yan. Conviction niya yan. Humingi ako ng tawa sa ating Pangulo. Okay. Open nyo na doon. Huwag niyo pong tutularan ang pag-post. Ang mga irresponsibleng Sir, Yung 50 million po, wala po kami ganung pera po. Di kahit 20 mil po, 10 lalo at nagtitindrang po ako ng chinilas po talaga. Presidente, ang ano man po yung nagawa ng kasalanan ng anak ko, patawaran niyo. Ang magbigay ka ng reward na 50 million ay napakaseryosong krimen. At ito ay nasa mandato ng NBI na proteksyonan lahat ng opisyal, lalo na ang presidente ng Republika natin. sinubukan sirain ng suspect ang kanyang cellphone pero nakuha pa rin ito ng NBI. Kasalukuyan siya nakadetain sa NBI Detention Center. Naharap siya sa kasong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act. Lalo na siya, gobyerno siya, tumatanggap siya ng sweldo, katatanggap nga lang ng bonus. I'm sending the warning again. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Huwag na tayo magpadagdag sa problema. Huwag na tayo magpadagdag sa pasanin ng ating kapwa Pilipino. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, hindi sapat ang paghingi ng tawad para maalis ang magiging pananagutan ng suspect sa batas. Sabi naman ng palasyo, mabibigyan naman po siya ng pagkakataon na patunayan kung na hindi siya nagkasala sa ating hukuman sa takdang panahon. Sabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sa pagbasok ng taong 2025, sunod-sunod ang travel abroad ni Vice President Sara Duterte. Nitong Pebrero, kasama ng bise ang kapatid niyang si Kitty Duterte sa Japan para sa isang private trip. Nagpunta rin siya sa Hong Kong nitong Marso. Sa kaparehong buwan ay sinundan naman ng bise sa the Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC Detention Facility. Nagpabalik-balik dyan ang bise. Bukod dyan, bumusita rin siya sa Qatar, Malaysia, Australia, South Korea. Nito namang August, sa Kuwait at France naman siya nagpunta. Ayon sa OVP, nasa 20.68 million pesos na ang kanilang gastos para sa kanyang biyahe sa Pilipinas at abroad. As of July 31 pa lang yan. 7.473 million pesos ang nagamit sa international travel, habang 13.207 million dito ay nagastos sa local travel. May natitira pang 42 million pesos ang OVP mula sa inilaang 62.5 million pesos na pondo para sa kanyang travel expenses ngayong taon.